Si Linus ay isang deadbeat na kalunos-lunos na demonyong Panginoon na muling nagkatawang tao bilang mahinang 1,000 taong gulang sa hinaharap. Gayunpaman nagbabago ang lahat nang makapasok siya sa isang swordsman academy kung saan nakilala niya ang lahat ng uri ng makapangyarihang babae na gustong pumalakpak sa kanya. Siya ay tinatakan sa isang mahiwagang barrier crystal nang si Celia ay nakagugulat na matagpuan siya habang sinisiyasat ang isang guho sa ilalim ng lupa. Samantala 1,000 taon na ang nakalilipas ang demonyong Panginoon ay inatas ang maghanap ng tao na magiging sisidlan ng kapangyarihan ng Diyos ang si Roselia. Sinimulan ni Celia ang pagbaril sa selyo na ikinagulat ng Panginoon ng demonyo sa loob na nagtataka kung ito ay 1,000 taon na at kung gumana ang ritual ng reinkarnasyon. Ang selyo sa lalong madaling panahon ay nagsimulang pumutok at siya ay nagtataka kung ano ang nangyayari dahil ito ay dapat na hindi malalampasan. Gayunpaman napagpasyahan niya na ang pagbaril ng tao ay dapat na pagod sa kanyang pag-iral at nagpasya na gawin ang mga karangalan ng pagpapadala sa kanya sa nirvana. Kaya bigla siyang nagpakawala ng napakalaking kapangyarihan na nagpasabog sa kristal na nagpabagsak kay Celia sa proseso. Nang siya ay lumabas ang hangal ay nabalisa sa kung gaano siya kaganda kaya't nakalimutan pa niyang binalak niyang tuparin ang kanyang hiling sa kamatayan. Nagkamalay si Celia at natigilan nang makitang nasa ganoong lugar ang isang batang lalaki. Nang marinig ito nakita ni Linus ang kanyang refleksyon sa sirang kristal na selyo at binaril siya nang makita niya ang mukha ng isang batang pangit na batang lalaki na nagpaisip sa kanya na nabigo ang ritual. Nagtataka siya kung bakit bumalik siya sa anyo niya noong kilala siya bilang Linus the Hero. Samantala tinanong siya ni Celia kung bakit siya nasa kristal ngunit siya ay masyadong kinunan para magsalita dahilan kung bakit siya ay may malabong memorya dahil sa trauma. Kaya lumipat siya sa big sis mode at niyakap siya habang nakadikit ang mga melon sa mukha nito. Agad niyang itinuring ito bilang kawalang galang at nagpupumilit na palayain ang sarili ngunit hindi nagtagal ay nahimite siya nang bigyan siya ng malalambot na una na iyon ng makalangit na karanasan. Makalipas ang ilang minuto habang kumakain siya ng cookies na binigay sa kanya ni Celia iniisip niya kung nahimatay ba siya dahil sa malalaking unan o dahil sa gutom na nararamdaman niya ngayon. Gayunpaman nais niyang bigyan siya ng mga cake na makakain sa halip na cookies ngunit napagpasyahan niya na utang niya ang kanyang buhay dahil ibinabahagi nito ang kanyang mga rasyon sa kanya. Pinutol ni Celia ang kanyang magulo na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang si Roselia Ray Cristolia isang swordswoman in training na pupunta sa Excalibur Academy. Ngunit hindi maintindihan ng dude kung ano ang sinasabi niya dahil gumagana ang utak niya sa APK hindi sa iOS. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang katauhan na bata sa kanyang kalamangan upang makakuha ng impormasyon sa kasalukuyang mundo mula sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Linus Magnus at tinanong siya ni Celia kung siya ay inagaw at ikinulong sa kristal sa pamamagitan ng mga voids dahil hindi siya maaaring narito sa kanyang sarili isinasaalang-alang ang kanyang edad. Nagtataka si Linus kung ano ang ibig sabihin ng void at agad na napagtanto ni Celia na kinakaharap niya ang isang stage 4 na amnesia level na pasyente dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga voids ay mga kaaway ng sangkatauhan na biglang lumitaw mula sa isang hindi kilalang mundo 64 na taon na ang nakalilipas na tila walang nakakaalam o kung ano ang gusto nila. Ibinunyag niya na siya at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa mga guho upang siyasatin ang mga ito dahil sila ay kilala na lumilitaw sa mga sinaunang guho. Nang marinig ito nagulat si Linus at tinanong siya kung anong taon ng kalendaryo ng banal na Diyos ngunit hindi niya maintindihan kung ano iyon. Bigla silang nakarinig ng lindol at ipinaalam sa kanya ni Regina na may nakitang malaking kawalan. Agad siyang pumasok sa combat mode bilang isang pangit na hayop na nagsimulang barilin ito ngunit hindi gaanong naapektuhan ang kawalan. Mabilis na naghanda si Linus na ilabas ang kanyang kapangyarihan dahil hindi siya magkakaroon ng gayong Diyos na pinabayaan ng halimaw na lapastanganan ang kanyang palasyo ngunit bumagsak siya sa lupa dahil hindi pa niya nababasa ang memo kung paano lumaban sa katawan ng tao. Biglang lumitaw si Regina upang tumulong sa kanyang intercontinental ballistic missile. Nag-holy sword mode siya at nagpakawala ng isang kakilakilabot na putok na nagpatigil kay Linus dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong armas. Gayunpaman ang walang laman ay nakatiis sa epekto ng pagsabog kahit na mas nagulat ang baguhan. Sinabihan ni Regina si Celia na umalis kasama ang bata habang hinahawakan niya ang kawalan kaya agad na hinawakan ni Celia si Linus at nagsimulang magtungo sa labasan. Samantala iniisip ni Linus na isa lamang siyang walang kwentang kabiguan sa titulong Panginoong Demonyo dahil ang kanyang katawan ay masyadong mahina upang ibalik ang kanyang kaharian sa dating kaluwalhatian.
Nais niyang bumalik at sinisira ng mga halimaw ang kanyang palasyo ngunit hindi niya magawa dahil ayaw pa niyang ilantad ang kanyang pagkatao dahil kailangan pa niyang mangalap ng impormasyon mula kay Celia. Samantala habang sila ay tumatakas isa pang kawalan ang lilito sa kanilang harapan na naging dahilan upang isaalang-alang ni Linus na alisin ito kahit na maaaring masulyapan ni Celia ang kanyang kapangyarihan bilang Panginoon ng demonyo. Gayunpaman sinabihan siya ni Celia na umatras habang sinasalubong niya ang halimaw ngunit agad na tinangka ng halimaw na tamaan si Linus na naghahanda na rin sa pag-atake. Mabilis siyang itinulak ni Celia palabas ng kapahamakan at sa halip ay natama na nagdulot ng nakamamatay na pinsala. Habang siya ay namatay sinabi niya sa kanya na tumakas at humingi ng paumanhin sa hindi pagprotekta sa kanya. Agad niyang naalala noong minsan siyang namamatay at inalok siya ni Goddess Roselia ng pagkakataon na maging bayani niya. Tatlong voids ang nagsimulang umatake sa kanya ng sabay-sabay habang pinoproseso niya ang pagkawala ng batang babae na dapat ay kanyang impormante. Pagkatapos agad niyang ipinatawag ang kanyang sandata at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan dinurog ang unang walang laman tinusok ang pangalawa at iniihaw ang pangatlo sa isang sinunog na barbecue. Pagkaraan siya ay napagod dahil sa kanyang mahinang katawan at pagkatapos kahit na hindi niya pinahahalagahan ang buhay ng tao nagpasya siyang magbigay pugay sa marangal na kaluluwa ni Celia dahil itinaya nito ang kanyang buhay sa pagtatangkang protektahan siya kaya siya ay gumawa ng isang spell sa kanya agad na muling nagkatawang tao sa kanya. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata agad niya itong niyakap sa pananabik ngunit nagtataka siya kung paano siya nabubuhay pa sa kabila ng kalubhaan ng kanyang pinsala at sinabi niya sa kanya na gumamit siya ng banal na pangkukulam upang pagalingin siya. Gayunpaman hindi niya alam kung anong pangkukulam iyon at sa tingin niya ito ay ang kanyang banal na espada tulad ng kay Regina kaya nagpa siya si Linus na maglaro kasama ito. Ibinunyag niya na hindi pa siya nabibiyayaan ng banal na espada at sa sandaling iyon bumalik si Regina upang salubungin sila. Tinanong ni Regina kung paano nila natalo ang kawalan at nagsisinungaling si Linus na nagkataon lang na sinuwerte sila dahil ito ang araw ng pag-aayuno ng halimaw. Agad silang sumakay sa kanilang mga bisikleta at tumungo sa 7th Assault Garden. Nang makita ang napakalaking cyberpunk city na ito napagtanto ni Linus na 1,000 taon na talaga siya sa hinaharap. Samantala 6 na taon na ang nakalilipas ng salakayin ng maraming void ang 3rd Assault Garden tiniyak ni Celia sa takot na si Regina na ang Holy Knights na kinabibilangan din ng kanyang mga magulang at kapatid ay may kontrol sa lahat at tiyak na papawiin ang mga halimaw. Gayunpaman ang kanyang pamilya ay namatay sa labanan na iyon na nagpalungkot sa kanya dahil akala niya ay nagsinungaling siya kay Regina na nagtiwala sa kanyang mga salita. Bukod dito sa pagkakataong ito nanunumpa siya na hinding-hindi na niya hahayaang mangyari iyon. Pagdating sa Assault Garden si Linus ay nabighani sa lahat ng kanyang nakikita lalo na ang katotohanang ang buong lungsod ay lumulutang sa tubig. Nagbigay si Celia ng ulat sa telepono tungkol sa kanilang pagsisiyasat sa mga guho na nagsasabi na ibinalik nila ang isang refugee boy na tila may hawak na banal na espada. Nagulat si Regina na ginising ng gayong batang lalaki ang kanyang banal na kapangyarihan ng espada. Sinabi ni Celia kay Regina na ito ang ginamit niya upang pagalingin siya kaya napagpasyahan niya na hindi lang siya isang walang magawang refugee na mahina. Samantala tila naliligaw si Linus at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng refugee na kanilang tinalakay. Sinabi ni Regina na ito ay isang salita para sa paglalarawan ng mga hindi matalinong lalaki na hindi nagbabasa ng kanilang mga diksyonaryo ikaw ay maliit na tulala. Idinagdag ni Celia na ang paghahanap ng mga ganoong tao sa iba't ibang bansa ay isa pa sa mga misyon ng Assault Garden. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay titira sa kanila sa Excalibur Academy mula ngayon isang institusyong pang-edukasyon kung saan ang mga taong maaaring gumamit ng mga banal na espada ay sinanay upang maging mga banal na espada. Kasunod nito umalis si Regina upang hawakan ang ilang iba pang mga bagay habang ipinakita sa kanya ni Celia ang pintuan na kailangan niyang madaanan upang masuri dahil siya ay isang tagalabas at pagkatapos ay umalis siya upang hintayin siya sa labasan. Habang pumapasok siya sa pintuan sa pagpasok ipinatawag niya ang kanyang kasambahay at ang kanyang pamilya na nasa hibernation sa huling 1,000 taon. Tinanong siya ng Fox kung bakit siya ay mukhang na-crop out sa isang nakakatakot na pelikula at ipinaliwanag niya na ito ay dahil ang ritual ng reincarnation ay hindi gumana gaya ng binalak kaya siya ay ibinalik sa kanyang anyo ng tao mula noong unang panahon. Samantala ang kanyang katulong na si Sherry ay nagsabi sa kanya na siya ay napaka-cute sa hitsura na ito hindi tulad noong siya ay mukhang isang low-budget na Ghost Rider na walang apoy ngunit sinabi sa kanya ni Linus na tumahimik.
Pagkatapos ay binibigyan niya sila ng gawain ng pagsusuri sa kasalukuyang lakas ng militar ng sangkatauhan sa pamamagitan ng paghahanap sa iba pang 6 na assault gardens dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa muling pagtatayo ng kanyang demonyong hukbo. Tinanong siya ni Sherry kung ano ang gagawin niya sa halip at sumagot si Lianes na papasok siya sa pasilidad ng edukasyong militar. Nagseselo si Sherry na makikipagrelasyon siya sa mga tao at iba pang badis bukod sa kanya dahil gusto niya na siya lang ang pinagbawalan niya ngayong mukha siyang masungit. Hindi nagtagal ay pinaalis niya ang mga ito at pumasok sa loob upang suriin ang hamak na crappy tech na ginawa ng mga tao na ginagawang medyo hindi siya komportable. Sa sandaling makalabas siya at matanggap ang kanyang ID, kinuha ito ni Celia mula sa kanya at sinabi sa kanya na mayroon na siya ngayon ng lahat ng kailangan niya upang i-schedule ang kanyang pagtatanong sa Holy Sword. Ipinaliwanag niya na lahat ng mag-e-enroll sa akademya ay dapat magparehistro ng kanilang mga ari-arian ng Holy Sword, pagkatapos nito ay makakatanggap sila ng opisyal na student ID card. Nang marinig ito, agad na naisip ni Lianes na kailangan niyang ayusin ang kanyang sandata at linlangin ang mga ito para hindi siya malantad. Pagkatapos dinala ni Celia si Lianes sa paglilibot sa Assault Garden at lalo siyang nabighani sa kung gaano kalaki ang pasilidad ng Excalibur Academy. Samantala habang gumagala sila tulad ng mga tupang walang pastol, biglang napagod si Celia at sinabi kay Lianes na kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsasanay sa sandaling matapos siyang magpahinga sa dorm dahil kailangan niyang makuha ang kanyang Holy Sword sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, sa palagay ni Lianes ay tila niloko na ang mahinang ito na walang kapangyarihan ng isang banal na espada ay nakatala sa akademya ng militar. Habang patuloy sila sa paglalakad, dumaan sila sa 2 hotties na agad na nakaramdam ng pakiramdam kay Lianes at isa sa kanila ang nagsabi na maiisip niya kung gaano siya magiging sanay sa pagbuo ng plot. Sa lalong madaling panahon ay nahaharap sila ng ilang mababang uri na mato na pinamumunuan ng isang dweeb na tinatawag na Muscle. Hindi pinansin ni Celia at sinubukang iwasan ang mga ito, ngunit pinigilan siya ng bastos na bastard at pinatindi ang pambubuli. Tinanong kung nag-aalaga na siya ngayon ng mga young adult habang nakikita niya si Lianes. Sumagot si Celia na si Lianes ay isang ganap na banal na eskrimador, ngunit sinabi sa kanya ni Muscle na itigil ang takip na ikinainis ni Lianes, ngunit nagpasya siyang maging nakatatandang kapatid dito dahil hindi pa rin niya maakit ang pansin sa kanyang sarili. Pagkatapos ay inimbitahan ni Muscle si Celia na sumali sa kanyang pleton na pinaniniwalaang nasa tuktok ng hierarchy, kaya hindi siya mapapatalsik sa akademya dahil nabigo siyang magpakita ng isang banal na espada sa kabila na nasa dugo niya ito. Nang marinig ito, napagtanto ni Lianes na hindi niya nagawang matupad ang mataas na inaasahan ng kanyang angkan. Sinabi sa kanya ni Lianes hindi salamat at sinubukang umalis, ngunit hinawakan siya ni Muscle sa kanyang buhok at sinabihan siyang tumigil sa pagiging asong babae. Naasar si Lianes at palihim na nagpaluhod sa tulala at pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag muling ipatong ang maruruming kamay nito bago ito pakawalan. Si Muscle ay bumalik sa kanyang mga paa at agad na ipinatawag ang kanyang banal na espada, ngunit isang random na walang silbi na batang babae na may 4 na mahiwagang bola ang lumitaw at pinipigilan siya sa paggawa ng isang bagay na kalokohan. Umalis si Muscle at ang kanyang kumpanya ng mga tanga sa kahihiyan at ipinakilala ng bagong babae ang kanyang sarili bilang si Philae, isang miyembro ng platon ni Celia na namamahala sa pagsusuri ng data. Humihingi siya ng paumanhin kay Celia dahil sa hindi niya pagsunod sa misyon noong araw na iyon dahil abala siya sa pag-compute ng data ng kakaibang mahiwagang reaksyon sa lugar. Habang sinisigawan niya ito, biglang nanghina si Celia at hinala ni Lianes na malapit na siyang matuyo o kung ano pa man ang ibig sabihin nito. Kasunod nito, dinala siya ni Celia sa females dorm kung saan siya ngayon titira, ngunit iniisip niya kung okay lang ba sa isang batang tulad niya na sa kanyang girls dorm. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil isa lamang itong hindi nakakapinsalang young adult na hindi hahawakan ang sinumang babae, na ikinagulat niya dahil hindi niya alam kung ano ang kayang gawin ng kanyang Holy Sword doon. Hindi nagtagal ay tumungo siya sa banyo at habang naliligo siya, sinamahan siya ni Celia para sa isang shower plot. Habang hinuhugasan niya ang kanyang buhok, inanyayahan niya itong sumama sa kanyang platon para mabayaran ang maliit na pabor na ginawa niya sa kanya. Pagkatapos ay itinanong niya kung bakit napakahilig niyang ilagay ang kanyang sarili sa larangan ng digmaan kung maaari lang niyang yumuko ang isang maalamat na plot master sa ibang larangan ng digmaan habang tumatanggap din siya ng proteksyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi lang niya gustong maging isang receiver kundi isang tagabigay din. Habang nagsasalita siya, bigla siyang bumagsak at nakita ito. Pinaandar ni Lianes ang isang taluktok sa kanyang hita na nagpapakita ng kanyang mga pangil, pagkatapos ay pinayagan niya itong inumin ang kanyang pulang katas.
Siya ay agad na bumalik sa kanyang katinoan at nagtataka kung ano ang nangyari kung saan siya ay tumugon na siya ay nagsinungaling sa kanya tungkol sa pagpapagaling sa kanya gamit ang kapangyarihan ng isang banal na espada pagkatapos ay ibinunyag niya na patay na si Reyes Illyrie Cristelia. Nagising si Celia kinabukasan at nagulat na makita ang sarili sa kama mula nang bumagsak siya sa banyo. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil ginamit niya ang pangkukulam sa pagbubuhat sa kanya sa kama at hindi siya sumilip dahil wala namang nakatawag ng pansin sa kanyang dead flat na katawan. Ito ay nag-udyok sa kanya na tanungin ang kanyang pagkakakilanlan at inihayag niya na siya ay ang reinkarnasyon ng isang sinaunang mangkukulam at ito ay sa parehong pangkukulam na binuhay niya siya bilang isa sa kanyang mga alagad. Idinagdag niya na gumamit siya ng level 10 spell na tinatawag na Create Elder Undead at siya na ngayon ang naging pinaka-prestihiyosong uri ng undead isang vampire queen. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya ay naging mahina noong nakaraang araw dahil sa hindi sapat na mana kaya hinanap niya ang kanyang dugo dahil kinakailangan upang mapunan ang kanyang mana supply. Nang marinig ito sinimulan ni Celia na ikwento ang kanyang nakaraan sa kanila. Ang kanyang bayan ay inatake ng Voids noong siya ay 9 na taong gulang at ito ay humantong sa pagkamatay ng bawat miyembro ng kanyang pamilya na mga Holy Swordsmen din. Pagkatapos nito kinuha siya at si Regina ng Excalibur Academy sa kustodiya dahil sila lamang ang nakaligtas sa pagsalakay. Dahil umaago sa kanyang dugo ang pagiging isang Holy Swordsman makatuwiran na mapunta siya sa Academy kahit na hindi pa niya nagising ang kanyang Holy Sword. Kaya nagsimula siyang lumahok sa mga mapanganib na misyon dahil naisip niya na ang pakikipaglaban sa Voids ay maaaring mapabilis ang proseso ng paggising. Ngunit sa kasamaang palad ang tanging bagay na nagising niya ay ang kanyang sarili mula sa pagtulog tuwing umaga. Tinanong niya si Linus kung maaari pa niyang gisingin ang kanyang banal na espada ngayong wala na siyang buhay at sumagot siya na hindi niya alam. Ngunit ang alam niya ay mas malakas siya kaysa sa biglang tumututol ang kanyang tiyan dahil sa malakas na ingay na nagpahiya sa kanya at nagpasya si Celia na dalhin siya sa isang marangyang restaurant sa malapit. Sa restaurant tinanong niya siya kung maaari siyang kumain dahil halos wala siyang gana at sinabi niya sa kanya na kaya niya dahil siya ang pinakapiling uri ng vampira. Gayunpaman ang kanyang digestive system ay hindi masyadong mahusay sa pag-convert ng pagkain sa mana ibig sabihin gagamitin lang niya ang mga ito sa pagtae. Habang nagpasya sila kung ano ang kakainin nag-aalok si Linus na magbayad at tumawag ng isang gintong Raider coin na sinasabi niyang ang halaga nito ay mabibili ang lahat sa buong restaurant. Ngunit ang kanyang panga ay tumama sa lupa nang sabihin sa kanya na ito ay walang silbi dahil ang Assault Gardens ay tumatanggap lamang ng kredito bilang bayad hindi ang ilang lumang pinabayaang barya. Napagtanto kaagad ni Linus na siya ay kasing si Ramu dahil ang 2,000 barya na inilaan niya upang muling itayo ang kanyang hukbo ay walang iba kundi mga koleksyon ng laruan. Bigla nilang napansin ang ilang lalaking nakaitim na nagsisikap na kunin ang kanilang mga pautang mula sa isang babaeng may asul na buhok na nagngangalang Sukuya at sinabihan niya sila na maging mapagpasensya hanggang sa darating na linggo. Gayunpaman ang mga idiot ay hindi nakikinig at sinusubukang guluhin siya kaya tinuruan niya sila ng kaunting aral na magiging isang pamana sa kanilang hindi pa isinisilang na henerasyon. Pagkatapos nilapitan siya ni Celia at ipinaliwanag ni Sukuya na sila ay mga bouncer mula sa kasino kung saan siya sumugal noong nakaraang araw. Nag-aalala si Celia dahil isinugol ng talamak na baliw na ito ang lahat ng kanyang pera umaasang maabot ito ng malaki balang araw. Gayunpaman ipinakilala siya ni Celia kay Linus bilang talibang umaatake ng kanyang pleton na kahit na isang bagong dating ay nakapagpadala ng ilang mga voids kay Lucifer sa impyerno. Nakipagkamay sa kanya si Linus at nabighani siya sa kung gaano katibay ang kanyang mga palad tipikal ng isang taong nakatira sa tabi ng talim o nagbibigay ng propesyonal na serbisyo sa kamay. Kasunod nito pumunta si Linus sa isang pagsusuri upang matukoy ang uri ng banal na tabak na taglay niya. Sa pagsisimula ng pagsusulit agad niyang ipinatawag ang kanyang magic staff at ang tagasuri na nagulat na kakaiba ang kanyang banal na espada ay nagmumungkahi na maaaring ito ay isang uri ng kakayahan ngunit sinabi niya sa kanya na ito ay isang uri ng suporta. Gayunpaman habang inihahanda nila ang mga Void Simulator upang labanan siya agad niyang sinisira ang mga ito sa isang hit na ikinagulat ng tagasuri na agad na nagsasaad na tiyak na hindi iyon isang uri ng sandata. Siya ay nagiging kahina-hinala at nagsasabing nangangailangan ito ng karagdagang pagsisiyasat gayunpaman biglang sumulong si Musil habang naghahanda siya ng alternatibong simulator at nagboluntaryong labanan siya. Agad namang tinanggap ni Linus at sa sandaling makita ni Celia na nakikipaglaban si Musil sa tabi ng kanyang mga side chicks na sinasabi niyang mga sandata niya sumama siya sa laban upang tulungan si Linus.
Nang makita ito, sinabi ni Musil na kung matalo ang Team Lienes dapat sumali si Celia sa kanyang pleton at agad na pumayag si Lienes. Sinabi rin niya na dapat manampas si Musil na hinding-hindi na siya guguluhin muli kapag natalo siya. Malapit nang magsimula ang labanan at mabilis na nawala ng kakayahan sina Lienes at Celia sa mga sisiw ni Musil na naiwan lamang siya. Mabilis siyang sinisingil ni Celia upang hampasin siya ngunit pinalamig siya nito gamit ang kanyang magic wand at natanggal ang kanyang espada mula sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumakad siya patungo kay Lienes, sinabi na kailangan niya muna itong itapon. Samantala nagalit si Celia habang ang desperasyon na protektahan si Lienes ay bumangon sa loob niya. Biglang sumikat ang isang maliwanag na liwanag sa pagitan ng kanyang mga nakataas na kamay at ang kanyang banal na espada ay nagising kaagad na ikinagulat ng lahat. Agad niyang sinisingil muli si Musil na mabilis na sinubukang i-freeze muli ngunit sinira niya ang kanyang banal na espada gamit ang kanyang espada at sinandak siya at naging dahilan upang sumuko ang labis na kumpiyansa ng tanga. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpasalamat si Celia kay Lienes at pagkatapos ay sinabihan siyang palakasin pa siya. Ipinagdiriwang nila ang paggising ng banal na espada ni Celia at pagkatapos nito gumugol ng ilang oras si Lienes sa silid ni Sequoia. Bumalik sa silid ni Celia, ipinatawag ni Lienes si Black Cos habang naliligo si Celia at nagtatanong tungkol sa kanyang natuklasan sa ngayon. Sinabi sa kanya ni Black Cos na natuklasan niya na ang mga tao ay may malaking planta ng kuryente na tila namamahagi ng mana sa buong lungsod. Nang marinig ito, ikinatuwiran ni Lienes na magiging isang mahalagang asset kung mapapatungan niya ito ng kanyang mga kamay. Sumunod na dumating si Sherry ngunit sa halip na magbigay ng isang karapat-dapat na ulat, ipinakita niya sa kanya ang butas ng kanyang donut at sinabi sa kanya na maaari niyang ilagay ang kanyang sausage dito. Gayunpaman inihayag niya na walang sino man sa lungsod ang nakakaalam ng anumang bagay tungkol sa kanya o tungkol sa digmaan na naganap 1,000 taon na ang nakalilipas. Habang nagsasalita siya, napansin niya na may isang babae sa loob at nagseselos na pagtanto na ginawa ni Lienes ang isang bagong babae sa isa sa kanyang mga alagad. Samantala sa labas ng lungsod, habang sinisiyasat ng ilang diver ang isang partikular na lugar sa dagat, tinawag ng halimaw ang pangalan ni Lienes at biglang nagsimulang umatake. Samantala 1,000 taon na ang nakalilipas, si Lienes ay pinagtaksilan at hindi nabuhay ng ilang mga sakim na lalaki na nadama na sobra-sobra ang ginagawa niya bilang isang bayani para sa pagbibigay ng kanyang buhay sa layunin ng pagprotekta sa lungsod. Sa kanyang naghihingalong estado, lumapit si Rose Ellie sa kanya upang mag-alok sa kanya ng isang bagong pagkakakilanlan bilang kanyang bayani, ang Undead King, at habang nagtataka siya kung bakit niya siya iniimbitahan na sumama sa kanya, sinabi niya sa kanya na palagi siyang nakatitig sa kanya. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Lienes mula sa pagkakatulog at naalala na ang paghahanap kay Rose Ellie at pagpapanumbalik ng kanyang hukbo ng Demon Lord sa dating kaluwalhatian ay ang kanyang kasalukuyang gawain na ibinigay sa kanya ni Rose Ellie 1,000 taon na ang nakalilipas bago ang kanyang reinkarnasyon. Bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang leeg at tumungo kay Celia upang gisingin ito mula sa pagkakatulog gamit ang kanyang pangkukulam. Nagulat siya at sinabi sa kanya na parang may nagbuhos sa kanya ng malamig na tubig para gisingin siya, kung saan siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang tuktok sa likod ng kanyang kamay ay sumisimbolo ng pangingibabaw na ginagamit niya para sa pagkontrol sa kanyang mga alopores, kaya pilit siyang pinapasok at ang kamalayan ay isa sa maraming bagay na kaya niyang gawin sa kanya. Siya ay agad na nahihiya kapag siya ay nangangatuwiran na ito ay nangangahulugan din na maaari niyang pilitin siya na gumawa ng maruruming bagay sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na putulin ang crap dahil siya ay isang ginoo na hindi sasamantalahin ang mga pangit na babae. Gayunpaman sinabi niya sa kanya na inaasahan din niya na siya ay magiging matino at hindi magnakaw ng pulang katas mula sa kanya habang siya ay natutulog tulad ng ginawa niya noong nakaraang gabi. Biglang nakatanggap si Celia ng tawag mula kay Philay na nagpaalam sa kanya tungkol sa isang strategy meeting na tinawag ilang minuto bago ito. Inihayag niya na ito ay dahil sa pangkat ng pananaliksik na ipinadala sa isang pagsisiyasat sa dagat ngunit hindi nag-upload ng anumang ulat sa database. Nagulat ito kay Celia ngunit malapit nang matapos ang tawag sa pagsasabi sa kanya ni Philay na ipapaalam niya sa kanya kung mayroon pa siyang mga update. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Celia kay Lienes na dahil ngayon ay isang araw na walang lecture, gusto niyang hampasin siya nito hanggang sa hindi na siya makalakad ng maayos. Sinabihan siya ni Bro na manood ng isang master sa trabaho, kasabay nito ang mga awtoridad na namamahala ay naglabas ng isang pulong ng diskarte tungkol sa biglaang pagputol ng mga komunikasyon sa pangkat ng pananaliksik.
Makalipas ang ilang sandali ng pagyayakapan tungkol sa kung ano ang hindi pinapansin ng sinumang nanunood, hindi pa rin nila alam kung ano ang dahilan kahit na nakakuha sila ng mga palatandaan ng isang walang bisang pag-atake. Nagsimula ang pagsasanay ni Celia at pagkatapos mag-aksaya ng oras sa ilang mga void simulator, naisip ni Linus na ilagay siya sa isang tunay na hamon, kaya gumawa siya ng hadlang sa kanilang paligid upang pigilan ang sinuman sa labas na makakita sa kanila, at pagkatapos ay tinawag niya ang isang grupo ng mga kalansay na tinawag niya sa kanyang mga sundalo. Agad niyang pinalakpakan ang mga ito at pagkaraan ng ilang sandali humihingal siya dahil sa sobrang tindi ng pagpalakpak. Pinuri ni Linus ang kanyang husay at pinasalamatan niya ito sa pagpapalakas sa kanya. Bilang gantimpala, nag-aalok siya na etreat siya sa isang masarap na pagkain ng mga rice cake at melon lamang na ikinahihiya niya. Samantala, papunta sa kwarto ni Philae, nakasalubong ni Sukuya ang isang asong gala at nagpasyang alagaan siya bago ibigay ang mga nalikom mula sa isa sa kanyang mga escapade sa pagsusugal, ngunit hindi niya alam na ito ay si Black Kiss. Papasok siya para salubungin sina Regina at Philae, at habang umiinom siya ng tsaa na inihanda ni Regina, ipinaalam ni Philae sa kanila na may ipinadalang recon squad para imbestigahan kung ano ang nangyari sa Playten na nagsagawa ng marine survey at hindi na bumalik, habang nagtataka sila kung ang pangalawang Titan submersible naganap ang pagsabog. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong ni Philae si Regina kung nasaan si Celia at sumagot siya na dapat ay nasa isang lugar siya sa labas na nag-aaksaya gaya ng dati. Siyempre siya ay nag-aaksaya tulad ng hinulaan, ngunit sa pagkakataong ito siya ay kasama ni Linus habang sila ay gumagala sa lungsod. Habang lumilipat sila, nabighani si Linus sa kung paano umunlad ang sibilisasyon ng tao. Kasabay nito, nagtatrabaho si Sherry bilang isang kasambahay sa isang restaurant, at habang binibigyan siya ng isang mangkok ng patatas upang hiwain bilang paghahanda para sa French fries, ang tulala ay pinaghiwa ang buong bagay kasama ang mangkok. Napagtanto kung gaano siya katanga, sinabihan siya ng may-ari na magwalis sa bangketa sa labas bago niya sirain ang kanyang negosyo. Samantala, sa kanyang paglabas, bigla niyang napansin si Celia at ang kanyang amo na sumakay sa isang magandang sasakyan. Siya ay mabilis na nagtago at sumilip. Nagseselos na si Linus ay gumugugol ng oras sa ilang mababang uri ng asong babae na nakilala niya kamakailan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lokal na restoran, at nang makita ni Linus ang maliliit na pangit na ulila doon, naalala niya noong ulila rin siya sa mga trenches. Ngunit napagtanto niya na ang mga troll na ito ay may mas mahusay kaysa sa kanya na halos mamatay sa gutom. Habang nakaupo sila, biglang hinila ng isang maliit na may kulturang kilabot ang palda ni Celia para sa isang raw 4K footage ng kanyang bonde, na agad na naging dahilan upang tangkaing hilahin siya ni Linus papunta sa Hades. Ngunit sinabihan siya ni Celia na pakalmayan ang kanyang mga bola, na sinasabi na ang dude ay isang maliit na batang lalaki. Sa lalong madaling panahon ay ibinunyag ni Celia na si Linus ay isang banal na eskrimador, at ang mga bata ay nagsimulang magpakinang sa kanya na ginagawa siyang medyo hindi komportable dahil napupuot siya sa mga hangal na bata. Ang mga maliliit na puppet ay mabilis na sumugod patungo kay Celia nang marinig nilang nagdala siya ng mga donut, at napagtanto ni Linus na ito ay isang lugar na gusto niyang protektahan, hindi tulad ng kanyang sarili na wala ng ganoong lugar. Samantala, sa kabilang banda, biglang may napansin sina Salcudia at Philae na kakaiba. Kasabay nito, ang ilang mga manggagawa sa 7th Assault Garden ay biglang nakakita ng isang network ng mga ugat sa loob ng pasilidad at nagtataka kung ano ang nangyayari. Isang maikling pananaw sa nakaraan ni Linus ang nangyari na nagpapakita kung kailan sinalakay ng ilang kakilakilabot na halimaw ang bayan, at ang tanging naisip na gawin ng isang matandang kamukha ni Odin ay ang magpatawag ng mini-sun para hampasin ang lahat, kabilang ang mga halimaw at mga tao, at pagkatapos ay buhayin ang mga tao pagkatapos. Gayunpaman, inisip ni Linus na ito ay kalokohan, kaya't sinalungat niya ang summon sa pamamagitan ng isang hampas mula sa kanyang espada, at pagkatapos ay nagpatuloy upang labanan ang mga halimaw ng mag-isa. Nang makita ito, sinabi ng matanda na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang hukayin ang kanyang libingan balang araw. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ng lahat ng kumpanyang ito ng mga moron ang patuloy na sitwasyon gamit ang katalinuhan ng kanilang boomer, at hindi nila matukoy ang anumang makatwirang bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari. Nakatanggap sila ng kahilingan mula kay Philae na ibahagi ang mga resulta ng kanyang pagsisiyasat, kaya nagpatuloy siya sa pagpapakita ng ilang chart at inihambing ang mga ito sa mga sound wave ng mga vibrations. Ang opping ay nagpapatuloy sa loob ng 5 nakakatakot na minuto, ngunit laktawan natin ang magagandang bahagi kung saan siya ay gumawa ng conclusion na mayroong walang bisang aktibidad na nangyayari sa ilalim ng lupa ng pasilidad.
Ang mga lumang kilabot ay nabigla at hindi makapaniwala dito, nagtataka kung paano nakapasok ang mga voids nang hindi nila natukoy ang mga pagbabago sa mana. Sinabi ni Philae na dapat sinadya itong itago ng void para makapasok ito nang hindi nila napapansin na mas ikinagulat nila dahil ang mga void ay napakagandang nilalang na walang katalinuhan. Bigla silang nakatanggap ng ulat na tumutubo ang makapal tulad ng ugat ng mga halaman sa bodega sa ilalim ng lupa at agad nilang hiniling ang isang tao na lumabas doon upang suriin ang sitwasyon. Samantala sinubukan ni Regina na makapunta kay Celia ngunit hindi siya maabot kaya nagpasya si Philae na ipadala ang kanyang Eye of the Witch drones kung nasaan siya. Sabay-sabay na kinain ni Celia at Lianes ang inihanda niyang pagkain kasama ang mga bata at bolahin ito. Ang pangit na brat na ito ay biglang nagdemand na makita ang mahabang banal na espada ni Lianes ang nasa ibaba na ikinaasar niya. Bumalik sa pasilidad sa wakas ay natuklasan ng ilang sundalo ang lumalaking ugat sa bodega at habang naghihintay sila ng utos na alisin ito ang mga ugat ay biglang tumangala sa kanila ng nakakatakot at agad na naputol ang transmission. Gayunpaman ang paghahatid ay naibalik sa lalong madaling panahon at ang mga sundalo sa lugar ay nagulat na ang mga ugat ay nakatakas. Nagtataka sila kung bakit umaatake ang void sa ilalim ng lupa at ang isa sa kanila ay nagsabi na marahil ito ay dahil kulang ang seguridad sa ilalim ng lupa ng pasilidad hindi tulad ng seguridad sa hangin. Pagkatapos ng karagdagang pagsusuri bigla nilang napagtanto na ang halimaw ay patungo sa planta ng kuryente at kung isa sa alang-alang na ito ay isang walang laman na Panginoon, ang pagkakaroon ng akses sa planta ng kuryente ay maaaring magresulta sa isang napakalaking void invasion na kilala bilang isang stampede. Sa pagsasakatuparan na ito agad nilang iniutos na ang planta ng kuryente ay protektahan mula sa halimaw sa lahat ng mga gastos. Gayunpaman hindi nagtagal ay pumasok ang halimaw sa silid na naglalaman ng planta ng kuryente at kahit paano nila subukang labanan ito nananatili itong aktibo. Nang makitang nalalapit na ang stampede, ang pangit na monokledod na ito na halos kamukha ni Voldemort ay pumunta sa huling desisyong ito. Ang 7th Assault Garden ay lilipat sa fortress mode at lahat ng mga sibilyan ay ililikas upang masisilungan habang ang lahat ng mga tauhan ng militar ay naghahanda para sa isang stampede. Sa lahat ng nangyayaring ito walang alam sina Celia at Lianes habang patuloy silang gumugugol ng oras sa mga batang iyon at nagpakita pa si Lianes ng skeleton acrobatics para pasayahin ang mga bata. Ang halimaw sa lalong madaling panahon ay tumago sa planta ng kuryente na pumutol sa supply ng kuryente sa buong lungsod na agad na nag-aalerto kina Celia at Lianes. Lumabas sila para tingnan kung ano ang nangyayari para lang makita ang Excalibur Academy na lumipat sa fortress mode at napakaraming voids na dumarating sa misa na parang inimbitahan sila sa isang TikTokers party. Ngayong nasa fortress mode na ang pasilidad, kailangang pigilan ng Holy Swordsman ang mga void sa susunod na 3 araw hanggang makatanggap sila ng tulong mula sa kabisera. Isang napakalaking apoy ang pinakawalan mula sa pasilidad at mukhang bumubulwak ang tubig mula sa mga bomba ng tubig ng serbisyo ng bumbero. Sina Sukuya, Philae at Regina ay agad na nag-activate ng kanilang mga banal na espada at nagpakawala ng mga pag-atake sa mga papasok na void na nakakabighani kay Lianes na nanunood mula sa malayo kung gaano kahanga-hanga ang armas ng pasilidad. Agad na pumasok si Celia sa loob na nagsasabi na kailangan nilang protektahan ang lahat. Ngunit habang sinusubukang sumunod ni Lianes biglang sumulpot si Sherry naghihintay na matanggap ang kanyang mga order. Siya ay nagulat na siya ay dumating sa oras at siya ay tumugon na ito ay hindi tulad ng siya ay bumubuntot sa kanya at Celia o anumang bagay tulad ng pakiramdam ni Lianes ay medyo bastos siya, ngunit sinabi niyang ang kanyang misyon ay protektahan ang mga kaibigan ni Celia na ikinadismayan niya dahil inaasahan niyang protektahan siya sa halip. Habang iniisip ni Celia kung ano ang gagawin sa maraming mahihinang maliit na tao na umaasa sa asno, biglang lumitaw ang ilang mga void para sa tanghalian. Mabilis siyang lumabas para harapin sila at habang pinapagana niya ang kanyang banal na espada, si Lianes na alam na hindi pa niya na-unlock ang kanyang buong potensyal bilang vampire queen, tinanong siya kung hindi siya natatakot. Sumasagot siya na siya nga, ngunit kailangan ng isang lalaki kung ano ang dapat gawin ng isang lalaki. Natuwa siya at sinabing hindi niya hahayaang sirain ng mga mofo na ito ang isang mahalagang alagad, kaya ipinatawag niya ang kanyang mga tauhan at pinatikim ng impyerno ang mga halimaw bago sila ipadala doon na ikinagulat ni Celia. Nagsisimulang lumitaw ang higit pang mga kahila-hilakbot na halimaw na nagbibigay kay Lianes ng nostalgic na pakiramdam ng kanyang nakaraan bilang isang bayani, tulad ng pagpapahinga ng mga batang babae pagkatapos na alisin ang halimaw sa kanilang hanay. Sa radius lumitaw ang isang Hydra class na halimaw at ilang mga dragon na humihinga ng apoy.
Pagkatapos ay sinabihan ni Liines si Celia na takpan siya habang naghahagis siya ng makapangyarihang sorcery sa mga dragon. Agad siyang nagpakawala ng ulan ng apoy sa dragon ngunit ito ay nakatiis na ikinagulat niya at ipinapalagay sa kanya na ang kanyang sitwasyon ay walang pinagkaiba sa Goku na nakulong sa katawan ni Ulang. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang isa pang level 10 na pangkukulam na dumurog sa dragon sa lupa na ikinagulat ni Celia na natalo niya ang isang napakalaking void. Gayunpaman biglang naganap ang isang lindol na naghati sa lupa at nakuha ng root monster si Celia bago ihayag ang sarili na agad na kinilala ni Liines bilang Arakel. Nagulat siya na nagkita silang muli pagkatapos ng 1,000 taon. Habang naghahanda siyang lumaban napansin niya na si Arakel ang may pananagutan sa stampede kaya agad niya itong sinisingil ngunit nakatakas ito bago siya makapagdulot ng anumang pinsala. Si Liines gayunpaman ay nagsuri sa tuktok sa kanyang kamay upang kumpirmahin na si Celia ay buhay pa at siya ay nangatuwiran na ang layunin ni Arakel ay dapat na akitin siya. Nagpasya siyang maglaro kasama ngunit sa pagkakataong ito determinado siyang sirain siya minsan at magpakailanman. Lumitaw si Blackest mula sa lupa at bumulalas na ang kanilang pangunahing kaaway ay bumalik ngunit sa pagkakataong ito bilang isang hindi nakikilalang halimaw na pinabayaan ng Diyos na tinatawag lamang na Void Leader. Gayunpaman sinabi ni Liines na ang makitang muling nabuhay si Arakel ay nangangahulugan na si Roselia ay dapat ding nabubuhay sa isang lugar. Pagkatapos ay napansin ni Blackest ang mga bata na nakatayo sa malayo nakatingin kay Liines at nang maisip ni Liines na nakatitig sila sa kanya dahil sa kanyang kapangyarihan isang batang babae ang biglang nagpasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanila at pagkatapos ay sinabihan siyang protektahan din si Celia. Laking gulat niya nang mapagtanto na sila ay naiinis sa kanya pagkatapos ng lahat at tinapik niya ang kanyang ulo bago ipahayag na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik na buhay si Celia. Pagkatapos gumawa siya ng harang sa ibabaw ng bahay at tinawag ang 2 undead na sundalo upang bantayan sila na sinasabi sa kanila na magiging ligtas sila hanggat nananatili sila sa loob ng barrier. Sa kanyang pag-alis upang harapin si Arakel ikinatuwiran niya na kahit na hindi siya nagbibigay ng anumang bagay tungkol sa buhay ng tao kailangan niyang protektahan ang mga mahal ng kanyang mga alagad upang hindi na siya magmukhang tanga kaysa sa kanya ngayon. Lumilitaw ang isa sa mga eye-drone ni Philae tumatawag kay Celia at hinihiling na pumunta siya kaagad upang samahan sila sa pakikipaglaban sa Hydra-class Void. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Liines na si Celia ay nakuha ng isa sa mga Voids at malapit na niyang kunin siya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Philae na tulungan siyang matukoy ang kanyang lokasyon gamit ang mga kakayahan sa pagsubaybay ng kanyang banal na espada ngunit tumugon siya na ito ay masyadong mapanganib na sinasabi sa kanya na ang Playten na namamahala sa distritong iyon ang dapat na humawak nito. Nang sabihin ni Liines na walang ibang tao doon sinabi niya sa kanya na maghintay ng kaunti pa. Agad niyang pinutol at sinabi sa kanya na maaaring pinagmamasdan sila ni Celia mula sa langit noon kaya napapikit si Philae upang subaybayan kung nasaan si Celia. Gayunpaman ang Hydra-class Void ay biglang dumating para sa kanya ngunit iniligtas ni Sherry ang kanyang asno sa tamang oras. Kasunod nito sumakay si Liines sa likod ni Blackest at tumungo sa planta ng kuryente kung saan pinaniniwalaan nilang naroon si Celia. Pagdating doon nahanap niya si Arakel at agad na nagpakawalan ng pag-atake ng apoy ngunit agad na muling nabuhay si Arakel na ikinatuwa ni Liines. Nagpalitan sila ng ilang mga verbal na pang-aabuso tulad ng mga sisis at pagkatapos ay ipinahayag ni Arakel na ang mundong ito ay muling itatayo kasama ang Empty Star. Gayunpaman hindi maintindihan ni Liines kung ano ang ibig sabihin nito at sinabi pa ni Arakel na siya ay napili upang maging tagapaghatid ng masayang balita. Narinig ni Liines si Celia sa sakit at agad na naglunsad muli ng isang pag-atake ngunit pagkatapos tumalon pabalik-balik ng ilang sandali sa tabi ni Blackest at walang makatwirang pag-unlad na pagtanto nila na ang kanilang pangkukulam ay nagiging isang akrobatikong pagganap lamang sa pangalawa dahil ang Arakel ay nauubos ang kanilang mana mula sa kanila. Agad na ina-activate ni Arakel si Lex Megito at ang sunod-sunod na pag-atake sa kanilang ngunit nagawa nilang iwasan ang mga ito. Si Liines ay gumawa ng isa pang spell at pag-atake ngunit hinaranggan ito ni Arakel ng isang force barrier. Si Liines na napagtatanto na sila ay nanghihina tiningnan ang dugo sa kanyang palad at sinabi kay Blackest na ang mga bagay ay malapit ng mabaliw. Samantala naging desperado si Celia na protektahan si Liines at nalungkot siya na hindi siya mas mahusay kaysa noong siya ay bata pa noong namatay ang kanyang mga magulang at kapatid. Gayunpaman habang ang dugo ay tumutulo mula sa kanyang katawan ang kanyang banal na espada ay naging aktibo at ang mga tinek ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang dugo.
Biglang tinawag siya ni Liines at hinampes siya ng kaunting dugo ng mana-infused niya na agad na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para kumawala mula sa pagkaalipin ni Arakel. Nang makita ito nagalit si Arakel at nagpas siyang sunugin ang buong lungsod kasama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-activate ng maraming sabay-sabay na level 10 spells. Nang walang ibang magawa lumapit si Liines kay Arakel at naghanda upang labanan ito gamit ang demonyong espada na ipinagkaloob sa kanya ni Roselia. Tinanong siya ni Blackest kung talagang gusto niyang gawin ito dahil ipinaalam sa kanya ni Roselia na hindi niya magagamit ang espada hanggat hindi natutugunan ang ilang mga kondisyon. Ipinahayag niya na ang kasalukuyang kondisyon ay protektahan ang kanyang kaharian ng demonyo kaya agad niyang hinugot ang espada sa unang pagkakataon at pagkatapos ay umawit ng ilang spells na itinuro sa kanya ni Roselia na ganap na pinalabas ang kapangyarihan nito. Nagulat si Arakel na mayroon siyang espadang ito at nagtataka kung paano niya ito nakuha. Gayunpaman sinabi niya kay Liines na imposibleng baguhin ang kapalaran ng mundo ngunit tumugon si Liines na sasakupan niya ang tadhana gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Kaagad niyang pinakawalan ang lihim na pamamaraan ng espada ng Ragnos Kingdom School ang Ragnalos on Arakel na agad itong seconding. Pagkatapos biglang ang lahat ng iba pang mga walang laman sa lungsod ay agad na nagsimulang maglaho na nakakagulat sa mga idiot sa control room na nag-iisip na nakaligtas sila sa stampede dahil nagpasya si nanay na swerte na ngumiti sa kanila. Bumalik sa ibabaw sina Celia at Liines at masayang tinanggap sila ni na Philip at Ko at kasunod nito nahigis si Liines na pagod sa kanyang kama dahil nabuksan niya ang mga kapangyarihan ng espada ng demonyo na naging sanhi ng pagkamuhi niya sa kahinaan ng katawan ng tao. Hindi nagtagal ay lumitaw si Celia at humingi sa kanya ng dugo na nagsasabi na ang paghawak ng banal na espada ay kumonsumo ng maraming dugo habang sinisipsip niya ang dugo mula sa kanyang daliri. Biglang pumasok ang ibang mga babae at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa gayong hinala. Ilang araw pagkatapos ng stampede sinubukan ni Liines na i-access ang vault gamit ang kanyang ID ngunit hindi siya na-access. Pagkatapos isang espiritu ng Quago na nakatayo ang nagsasabi sa kanya na ang pag-access ay kailangang autorisado ng tanggapan ng administrasyon. Ipinaliwanag ni Liines na siya ay isang mag-aaral at sa gayon ay dapat na payagang makapasok ngunit ang espiritu ng Quago ay iginiit na siya ay humiling sa bureau. Gayunpaman biglang napapikit si Regina mula sa likuran at tinukso siya ng kaunti sa pamamagitan ng pagpahid ng mga melon sa kanyang likod. Nagulat siya na nandito siya at sinabi niya sa kanya na pumunta siya upang magsaliksik tungkol sa sinaunang wika na nakasulat sa paligid ng kuweba kung saan siya nakulong dahil maaaring makatulong ito sa kanya na malaman kung paano ibabalik ang kanyang mga nawalang memory file. Nang marinig ito si Regina ay nakirame sa kanya at pagkatapos ay lumapit sa espiritu ng Quago at hiniling na payagan silang makapasok habang nakatingin sa mga mata nito. Gayunpaman nang muling tinanggihan ng Quago ang kahilingan bigla itong nahipnotismo at sinabihan siya nitong pumasok na ikinagulat ni Liines na agad na nagtanong kung si Regina ay isang spirit medium ngunit sinabi niya sa kanya na hindi sinabi na ito ay isang maliit na panlilin lang sa parlor. Inihayag din ni Regina na ang mga artificial na elemental ay ginawa ng Thule Foundation kaya siya ay may kanya-kanyang paraan at pagkarinig nito natuklasan ni Liines na kahit ang mga espiritu ay artificial na ginawa sa panahong ito na nag-udyok sa kanya na magtanong tungkol sa mga tunay na espiritu. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Regina na marami sa kanila ang nawasak mula nang magsimula ang pagsalakay ng Void. Samantala habang nagpapatuloy ang pag-uusap bigla silang nakatanggap ng isang imbitasyon sa seremonya ng mga papuri na pinangungunahan ng maharlikang prinsesa si Arteria at nang makita ito naisip ni Liines na ito na ang kanyang pagkakataon upang malaman ang tungkol sa mga nakatataas na echelon ng imperyo ng tao. Samantala sa isang lugar sa gitna ng kagubatan ang ilang napakapangit na demi-human ay nagpaplano kung paano kidnapin ang prinsesa sa nalalapit na seremonya ng pagpupuri para mahiling nilang palayain ang kanilang mga kapatid na nahuli sa kulungan ng imperial. Gayunpaman pinutol sila ni Elsa mula sa kanilang dilulo sa pamamagitan ng pagturo na ang paghawak sa mga tao ay magiging mahirap dahil nagtataglay sila ng mga banal na espada hindi katulad nila na mayroon lamang ang kanilang mga walang silbi kasuklam-suklam na mga mukha. Ito ay humantong sa isang maliit na pagtatalo dahil si Elsa ay nakikita bilang isang killjoy ngunit isang duwende ang biglang lumitaw mula sa kakahuyan upang sabihin sa kanila na maaari niyang tulungan silang makuha ang prinsesa ayon sa gusto nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na higit sa isang banal na espada. Agad siyang nagpatawag ng isang demonyong espada at ipinadala ang kapangyarihan nito sa katawan ni Basta na agad siyang naging mas malakas.
Ang mga demi-human ay nabigla dito ngunit sa parehong oras ay nasa sabik dahil ang kanilang delubyo ay malapit ng maging katotohanan. Gayunpaman tinanong sila ng duwende kung magiging mabait din ba sila upang tuparin ang kanyang mapagpakumbabang kahilingan bilang kapalit na panatilihing buhay ang banal na Estremador at ihatid sila sa kanya. Agad silang sumang-ayon dito at tinanong siya para sa kanyang pangalan na sinagot niya na siya ay si Sharnak ang mangkukulam. Pagdating sa lugar ng seremonya ng pagpupuri pinagmamasdan ni Lihenes ang kapaligiran at nabighani siya sa mga barkong pandigma na ginawa ng mga tao na iniisip na dalawa sa mga ito ang dapat na maging kapaki-pakinabang kapag itinatayo niya muli ang hukbo ng Panginoong Demonyo. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang tindahan ng alahas at nagpas siyang bigyan ng regalo si Celia na ibibigay niya sa kanya sa sandaling makilala niya ito. Siya ay nasa sabik at sinabi sa kanya na ang pag-iwas sa mga batang babae na tulad nito ay eksakto kung paano niya ibinuko ang kanilang mga paa kung kailan niya gusto na nagpapahiya sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Regina na tila isang mahilig sa mga partido ngunit sinabi nila sa kanya na mayroon siyang iba pang mga prioridad sa ngayon. Samantala lumilitaw ang isang mayabang na bastard na nagngangalang Fenris at agad na nakipagtalo kay Celia ngunit pinaghiwalay sila ni Philae bago ito naging isang tipikal na paghahatak ng buhok na showdown. Habang nagpapatuloy ito lihim na binuhay ng mga demi-human ang ilang gwardya at ninakaw ang kanilang mga mukha para sa isang perpektong pagbabalat kayo. Malapit nang magsimula ang seremonya at sinuri ni Lihenes ang kopya ng mga reference na materyales na ginawa niya gamit ang spell. Napagtanto niya na may nagtatangkang pagtakpan ang makasaysayang nakaraan dahil wala ni isang binanggit ang mga Diyos ang anim na bayani ang Diyosa ng paghihimagsik o kahit ang 8 Panginoon ng demonyo. Biglang lumitaw si Sherry at nagulat na ang barko ay pinalakas ng isang kristal na mana at may katulad na depensa sa Assault Garden na ikinagulat niya. Gayunpaman mabilis siyang nawala nang lumitaw si Celia sa isang sus bikini na inihayag ang kanyang mga katamtamang laki ng mga bazooka at nang makita siya naramdaman kaagad ni Lihenes na ipasok ang kanyang mahaba at makapangyarihang espada doon. Hiniling sa kanya ng mga batang kasama ni Celia na makipaglaro sa kanila sa pool at kapag sinubukan niyang tumanggi pinilit nila siyang ipasok sa pool habang tinuturuan siya ni Celia kung paano lumutang sa tubig. Hindi mapanatili ni Duque ang kanyang focus dahil hindi lang siya ang lumulutang pati ang mga lobo ni Celia. Pagkalipas ng ilang minuto habang papunta ang prinsesa sa bulwagan ng kaganapan upang magbigay ng kanyang talumpati ang kanyang mga gwardya ay biglang inatake ng mga disguised demi-humans at sila ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Habang hinuhuli nila siya pinalaya ni Arteria ang kanyang carbuncle na agad na umaagos. Kasabay nito nagsimula ang kaguluhan sa silid ng madla habang ang mga demi-human ay biglang nagbubunyag ng kanilang sarili at hinahawakan ang lahat ng hostage. Ang gutom na goblin na ito ay nagpatawag ng bomba ng mansanas at nagbanta na pasasabugin ito kung ang sinumang banal na Estremador ay magpapagana ng kanilang mga banal na espada. Sa pagtatasa ng sitwasyon ibinulong ni Lihenes kay Celia na hahabulin niya ang prinsesa habang siya ang humahawak sa sitwasyon dito sa halip at pagkatapos bigla siyang nawala. Samantala sinabi ni Basti sa prinsesa na i-order ang barko patungo sa kabisera gamit ang kanyang kakayahang telekinetic ngunit nagbabala siya na pupunta sila sa isang walang laman na bahura sa unahan. Inutusan siya ni Basti na lumihis sa paligid nito ngunit tumutol si Sharnak at sinabing papunta sila dito na agad na nagdulot ng paglabag mula kay Basti na nagsasaad na iyon ay isang hangal at mapanganib na hakbang. Gayunpaman tumugon si Sharnak na hindi niya binibigyang pansin ang kanilang mga paunang plano na agad na napagtanto ni Basti na siya ay isang makasariling asong babae na nanlinlang sa kanila. Siya ay naghahanda na atakihin siya kaagad ngunit siya ay nakahanay sa kanya ng buhay. Sa labas ng barko biglang nagsimulang umalis sa daungan ang barko na ikinagulat ng mga nanunood dahil nakatakda itong umalis kinabukasan. Nagulat si Regina nang makita ang carbuncle at habang yumuyuko siya para alagaan ito ikinwento nito sa kanya ang sitwasyon sa barko kaya mabilis niyang sinundan ang barko bago ito lumayo. Sa pagpasok sa barko tinakbo niya si Lihenes at ipinahayag na nasa panganib ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Si Regina ay nagsimulang magsalaysay ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinanganak siya sa maharlikang pamilya noong gabing nagniningning ang pulang bituin sa kalangitan at dahil nangangahulugan ito ng masamang pangitain na sentensyahan siyang maging iskalyan. Gayunpaman isa sa mga anak ni Duque Cristolia ang lihim na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang tahanan at inalagaan bilang kanyang sariling anak na babae. Bukod dito sa kanyang paglaki kailangan niyang maging personal na kasambahay ng kanilang biological na anak na babae upang mapanatili ang kanyang pagkakakilanlan.
Ibinunyag ni Regina na siya ay kabilang sa maharlikang pamilya at ang kanyang mga kasamahan sa Pluton lamang ang nakakaalam nito. Idinagdag niya na siya ay pumunta dito umaasang masulyapan ang kanyang kapatid na babae mula sa malayo ngunit nakilala ang carbuncle sa daungan. Tinanong ni Linus kung ang espiritu ay pag-aari ni Arteria at ipinaliwanag ni Regina na ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay nagtataglay ng mga kakayahan ng daluyan ng espiritu ng mga prinsesang pari. Sinabi pa niya na ang carbuncle ay isang tunay na espiritu na ginagamit upang kontrolin ang barko na ikinagulat ni Linus na nagtataka kung paano gumagalaw ang barko sa kabila ng paghihiwalay nito sa prinsesa. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang kanyang kapatid na babae ay na-hostage ng isang kibble ng demi-humans na na-hijack din ang barko ngunit tiniyak niya sa kanya na si Celia at ang iba pang mga banal na eskrimador ang humahawak sa sitwasyon kaya kailangan lang nilang tumuon sa pagliligtas sa prinsesa. Agad silang kumilos kasama ang carbuncle na nangunguna sa daan. Samantala sa silid ng madla sinabi ni Violet kay Celia na sinuri niya ang functionality ng bomba gamit ang isa sa kanyang mga drone na nakatago sa likod ng chandelier at natuklasan niya na ang wand ng goblin ay nagpapadala ng signal na nagtitrigger ng pagsabog kaya kung maaari nilang harangan ang signal dapat nilang kayang pigilan isang pagsabog. Nagpasya silang kumilos ng mabilis at tumingin sa paligid nakita ni Celia ang isang hairpin sa likod niya kaya hinawakan niya ito at tinusok ang kanyang daliri alam na maaari niyang gamitin ang kanyang dugo ng vampira bilang sandata sa halip na ang ipinagbabawal na banal na espada. Sa pag-abot sa control room napagtanto ni Regina na ang demi-humans ay nakalock ang kurso na ginagawang imposible para sa kanya na patnubayan ang barko. Pagkatapos ay isinasaalang-alang niya ang pakikipag-usap sa prinsesa sa pamamagitan ng carbuncle ngunit natatakot siya na maaaring ihayag nito ang kanyang pag-iral. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Linus na iwaksi ang kaisipang iyon at tumuon sa kung ano ang mas mahalaga sa ngayon na Nagel iligtas sa prinsesa kaya dinala niya ang carbuncle at matagumpay na nakakonekta kaagad kay Arteria. Ibinunyag ni Arteria na dadalhin siya sa flight deck ngunit sinabi niya kay Regina na higit na tumutok sa pagkuha ng kontrol sa barko dahil ito ay patungo sa Void Reef. Ibinigay sa kanya ni Arteria ang access code sa pinakamababang deck at sinabi ni Linus kay Regina na pumunta kaagad doon habang papunta siya sa flight deck sa halip upang iligtas ang prinsesa. Sa silid ng madla palihim na gumagawa si Celia ng mahabang threadwire at sa sandaling sinenyasan niya itong punan ito inactivate niya ang jammer na pansamantalang nagpapasara sa wand at pinutol ito ni Celia gamit ang kanyang sinulid. Sa lalong madaling panahon nagtagumpay sila sa mga demi-tao at nawala ang bomba ng mansanas. Gayunpaman bigla nilang napansin ang isang kakaibang aktibidad sa labas at napagtanto na nasa gitna sila ngayon ng isang void reef. Ang Voids ay nagsimulang sumalakay at habang nakikipaglaban sila sa kanila naabot ni Linus si Celia sa pamamagitan ng telepathy na nagtatanong tungkol sa sitwasyon ng barko. Pagkatapos iulat kung ano ang nangyayari sinabihan siya ni Linus na pumunta at bantayan ang likod ni Regina habang nag-aayos siya upang mahawakan ang Voids. Tumungo kaagad si Celia sa pinakababang kubyerta at pagkatapos makipaglaban sa ilang Void sa kanyang paglalakbay kasama si Regina sa wakas ay nakarating sila doon. Agad na ikinonekta ni Regina ang carbuncle at sinimulang kontrolin ang barko. Samantala nang pumasok si Sharnak sa chopper kasama si Arteria sinubukan niyang lumipad ngunit nakarating doon si Linus sa oras upang pigilan siya. Bumaba siya mula sa chopper at hinarap si Linus hinihiling na malaman kung sino siya at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang Demon Lord na ikinagalit niya dahil hindi niya kayang tanggapin ang isang tulala na wannabe na nagpapanggap bilang isang maalamat na Demon Lord. Agad siyang naglunsad ng isang malakas na pag-atake ng apoy ngunit madali itong pinalihis ni Linus na ikinagulat niya. Tinanong niya siya kung paano niya maiiwasan ang isang spell na ginawa ng Demon Lord at sumagot siya na iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ito gagana dahil siya ang lumikha ng spell. Pagkatapos ay hinuli niya siya gamit ang kanyang Shadow Demon at tinanong siya kung bakit niya ginawa ito kung saan siya ay tumugon na gusto niyang sirain ang banal na swordsman ng walang kabuluhan pekain ang mga Demon Sword at ayalay ang kongga ito sa Diyosa. Nabigla siya at nagtanong kung sinong Diyosa ang tinutukoy niya ngunit bago pa siya makasagot ang masamang talim ng pambubugbog na tinatawag na Zolgstar Masochist ay agad siyang sinalakay. Nagulat si Linus nang makita ang isang mamamatay tao ng Demon Lord at nagtataka kung bakit ito naririto. Gayunpaman nag-transform si Zolgstar sa isang malaking kawalan at nagsimulang atakihin siya ngunit nagawa niyang iwasan ang pag-atake nito habang tinitiyak din na ang mas maliliit na void ay hindi makakarating sa prinsesa. Samantala biglang nagsimulang kontrolin ni Regina ang sandata ng barko at pag-atake sa Zolgstar at habang nandoon sinamahan ni Celia si Linus sa flight deck.
Marami pang mga void ang lilito at binili ni Celia si Lianes ng ilang oras sa pamamagitan ng pag-aaliw sa kanila habang si Lianes ay naghahanda na alisin ang kanyang Demon Sword. Agad niyang ina-activate ang Ragnarost habang humahampas siya patungo sa Zoldstar agad itong ipinadala sa impyerno. Kinabukasan pagkatapos bumalik ang barko sa daungan pinahahalagahan ni Prinsesa Arteria ang lahat ng mga banal na espada na naging instrumento sa pagliligtas sa barko at pagkatapos ay nagtanong siya tungkol kay Lianes at sa spirit medium na tumulong na mabawi ang kontrol sa barko ngunit sinabi nila na hindi niya sila makikita dahil sa isa bagay o iba pa. Gayunpaman inihatid ni Celia ang mensahe ng palm ni Regina kay Arteria. Samantala nakaramdam ng kilabot si Lianes habang nakahiga sa kanyang kama na masakit ang kanyang mga kalamnan at hindi siya makakalap ng maraming impormasyon tungkol sa Diyosa. Makalipas ang ilang araw natuklasan ng Royal Guards ang mga pinagtatagwan ng mga demi-human at inaresto sila para sa pagsasabuatan na kidnapin ang prinsesa at i-hijack ang barko. Sinabi ng isa sa mga bantay na mas mabuting itago nila ang kanilang mga asno at ngayon ay subukang lumaban kung hindi ay matitikman nila ang galit ng kanyang banal na espada. Gayunpaman biglang lumitaw ang isang kakaibang halimaw at gumawa ng isang spell na agad na ginawa silang mga Statue of Liberty ripoffs. Nagtataka ang mga demi-human kung sino siya at agad siyang nagpaluhod sa kanila bago ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Zolvides ang Panginoon ng Demonyo at karapat-dapat na pinuno ng mundong ito. Pagkatapos ay nag-aalok siya na bigyan sila ng isang lugar ng kanlungan kung italaga nila ang kanilang sarili sa kanya. Agad nilang tinanggap ang alok dahil wala silang masyadong mapagpipilian at pinangalanan niya silang Devil Wolves bago gumawa ng underground labyrinth na hindi nakikita ng mga tao kung saan maaari silang magtago at maging mas malakas laban sa Empire. Gayunpaman nawalan siya ng 1,000 aura nang makatanggap siya ng tawag mula kay Celia na nagtatanong kung nasaan ang kanyang pangit na puwet tila ito ay si Lianes na nakabalat kayo bilang isang halimaw. Samantala pabalik sa dorm nagising si Celia mula sa pagtulog at binisita ang silid ni Lianes kung saan gulat na gulat niyang nakita si Sherry ngunit mabilis na nawala si Sherry na iniisip niyang naghahalucinate lamang siya. Hinanap niya ang buong lugar para sa kanya at nang hindi niya ito makita nagpasya siyang mag-shower para hanapin siya. Sa sandaling iyon muling lumitaw si Lianes sa kanyang silid at nakaramdam siya ng pagkabigo nang bumalik siya sa kanyang tunay na anyo na si Celia ay naging sobrang protection sa kanya tulad ng isang paslit. Gayunpaman natutuwa siya na nagawa niyang i-recruit ang mga labi ng organisasyong demi-humans na isang malaking hakbang patungo sa muling pagtatayo ng kanyang demonyong hukbo. Nang maglaon habang kumakain sila ng almusal bumulong si Celia sa kanyang mga tainga tungkol sa pangangailangan na kumain ng mga gulay kung gusto niyang maging malusog tulad ng bawat vegan na ina. Ngunit nagdududa lamang ito kay Lianes sa kanyang intensyon dahil iniisip niya kung sadyang pinapakain siya nito ng gulay para palabnawin ang dugo nito para mas madali itong uminom. Bigla nilang narinig ang mga huni ng mga uwak na ikinainis ni Regina habang iniisip na itaboy sila. Habang sinusubukan ni Celia na maging mabait ipinaalala ni Regina sa kanya ang karaniwang paniniwala na ang kanilang dorm ay minumulto dahil ang mga kakaibang bagay tulad ng ilang ghost maid na random na lumilitaw ay nangyayari. Agad namang idinagdag ni Celia na nakita niya ang babaeng multo kanina na naglilinis ng kwarto ni Lianes at nang marinig ito na wala ng balanse si Lianes alam niyang si Sherry ang pinag-uusapan nila. Gayunpaman tinanong ni Celia si Lianes kung saan siya nagpunta kanina at nagsisinungaling siya na nag-solo training siya bilang paghahanda para sa practice match ngayon laban sa Fenris Pluton. Nang maglaon sa panahon ng laban sa pagsasanay nagsimula si Celia sa pamamagitan ng pagsira sa isa sa mga sub-flag ng kalaban habang si Sukuya ay nagpapatuloy upang makagambala sa mga alipores ni Fenris. Lumilikha ito ng libreng landas para madaanan nina Celia at Lianes para masira nila ang natitirang 3 sub-flag ngunit alam na ni Fenris na ito ang kanilang magiging diskarte ay inilaan ang isa sa kanyang mga Frost Wolves na biglang umatake kay Celia. Sa sandaling lumitaw siya tinanong siya ni Celia kung talagang dinadayal niya ito sa kanyang mga pag-atake habang tinatanong sila dahil nakakatusok ang kalokohan na ito at sumagot si Fenris na ito ay ika-10 lamang ng kanyang lakas. Pagkatapos ay pumiglas siya ng 1 minuto bago naglunsad ng pag-atake kay Celia na kalaunan ay nontog sa isang puno. Pagkatapos ay ipinadala ni Fenris ang kanyang mga Frost Wolves para aipin siya sa puno. Kasabay nito nakipag-away si Lianes sa kapareha ni Fenris at nagawang makipagbuno sa kanyang anino na demonyo hanggang sa mamatay ito. Sinimulan ni Celia ang ilang self-motivational na pakikipag-usap at agad na pinutol ang ice lock. Pagkatapos ay sinisingil niya si Fenris bago naglunsad ng isang napakalaking pag-atake na nagpatumba sa kanya na ginawa silang panalo.
Noong gabing iyon sa kabilang panig ng bayan isang Void Lord na nagngangalang Nefekis ang nagsakripisyo ng mga demonyong espada na ginawa mula sa pagsira sa ilang banal na eskrimidor sa Diyosa ng Propecia habang nagdadalamati din sa pagkamatay ni Sharnak at nagtataka kung sino ang humiwalay sa kanya. Biglang nasira ang atmosfera sa gitna ng karagatan at lumilitaw ang isang kalupaan nang wala saan na kalaunan ay kinilala ng mga tao sa Excalibur Academy bilang Third Assault Garden ang hometown ni Celia na nawala sa void na teritoryo 6 na taon na ang nakararaan. Natuklasan nila na ang lungsod ay naglalayag patungo sa kanila at kailangan nilang ihinto ito upang maiwasan ang pagbangga sa 7th Assault Garden. Ipinapalam din sa kanila ng mga tauhan na ang mga distress signal ay ipinadala sa dalawang magkaibang okasyon na maaaring mga hulugan na may mga nakaligtas sa lungsod. Kasunod nito natanggap ng pleton ni Celia ang misyon na walisin ang lungsod at tipunin ang lahat ng impormasyon na maaari nilang makuha tungkol sa lungsod sa susunod na 72 oras. Kinabukasan habang naghahanda silang umalis para sa Third Assault Garden lihim na nakipagkita si Linus sina Sherry at Black Cos na sinasabi sa kanila ang tungkol sa mga sagradong utos sa Sydney na nakita niya sa mga guho ng lungsod at sinabi niyang kailangan niyang malaman kung sino ang responsable para dito. Sinabihan niya si Black Cos na panoorin ang 7th Assault Garden habang wala siya ngunit inutusan si Sherry na samahan siya. Hindi nagtagal ay umalis na sila at sa kanilang paglalakbay pinilit siya ni Regina na ipatong ang kanyang ulo sa kanyang kandungan at sinimulang linisin ang kanyang tenga para sa kanya dahilan upang muling ibalik ni Linus ang sandaling sinabi sa kanya ni Goddess Roselia na wala na siya sa kanyang tabi habang nagpapahinga ang kanyang ulo sa kanyang binti. Sinabi sa kanya ni Linus na itigil ang mamahaling biro ngunit sinabi pa niya na siya ay muling magkakatawang tao sa 1,000 taon sa hinaharap at tinanong siya kung hahanapin siya nito kapag nangyari iyon anuman ang anyo niya. Tiniyak sa kanya ni Linus na sisiguraduhin niyang mahahanap niya ito anuman ang mangyari. Hindi nagtagal ay dumaong sa lungsod ang pleton 18 at habang sinisimulan nilang tuklasin ang mga guho ng lungsod biglang nakatanggap si Celia ng senyales na babala laban sa isang papasok na walang bisa. Ngunit bago pa siya makagalaw isang itim na anghel na walang laman ang biglang naglunsad ng isang pag-atake na inipit si Celia sa lupa. 10 minuto lamang bago makarating ang pleton ni Celia sa lokasyon isang pangit na duwende na nagngangalang Arl ang biglang muling nagkatawang tao 1,000 taon mula sa nakaraan at pagkatapos magbihis ng mga damit na natagpuan niya sa isang abandonadong tindahan ng pag-iimpok naisip niya na mula noong ipinadala siya dito ibig sabihin pupunta ang Diyosa upang ipanganak muli dito. Habang pinagmamasdan niya ang kakaibang kapaligiran nakita niya mula sa malayo ang paglipad ng pleton ni Celia. Akala niya noong una ay dragon ngunit biglang sumulpot si Defakio sa kanyang likuran at sinabi sa tulala na ito ay isang malaking ibon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nagulat siya na nabigyan ng audience kasama ang dakilang bayani ng duwende na ikinagulat niya. Tinanong niya kung nagmula rin siya sa nakaraan at kinumpirma niya ang oo ngunit sinabi na ang pagkakaiba sa pagitan nila ay mayroon silang dalawang magkaibang layunin. Nandito si Arl para sirain ang sisidlan ng Diyosa gamit ang masasamang talim ng paglaslas habang si Nefekis naman ang tagapag-alaga ng sisidlan ng Diyosa. Nang malaman ito agad na sumugod si Arl sa kanya ngunit nawala siya bago pa siya nito maatake pagkatapos isang itim na anghel ang lumitaw sa langit. Matapos maipit si Celia sa lupa sinubukan ng itim na anghel na pasabugan ang kanyang asno sa kabilang mundo ngunit mabilis siyang iniligtas ni Linus sa pamamagitan ng paggawa ng black hole sa ilalim niya na agad na nag-teleport sa kanya patungo sa kaligtasan. Pagkatapos ay nakipagpalitan siya ng ilang mga pag-atake sa itim na anghel at sa paghusga mula sa kanyang antas ng pangkukulam na pagtanto niya na ito ay isang walang laman na paggaya sa isang anghel. Samantala napansin ng iba pang miyembro ng pleton na may nangyayari kung saan nagpunta sina Celia at Linus kaya mabilis din silang pumunta doon. Pagkatapos ng isang serye ng matinding palitan sa pagitan ni Linus at ng itim na anghel ibinagsak ni Linus ang walang laman sa lupa at pagkatapos ay dinurog siya ng isang napakalaking pag-atake ng bola na may maliwanag na ilaw na nagpatalo dito. Mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Celia at habang nakikipag-usap siya sa kanya nasugatan pa rin may ilang mga multo na biglang lumitaw na agad na kinilala ni Celia bilang mga personal na tagapag-alaga ng kanyang ama mula sa mga tuktok ng kanilang mga damit. Naniniwala si Linus na ang mga kaluluwang may malalim na kalakip at matagal na pagsisisi na nakulong sa mga lugar ng labanan ay karaniwang mga pangyayari sa kanyang nakaraan ngunit nagulat siya na nangyayari rin ito dito.
Ibinunyag ng mga multo na nagpadala sila ng senyales ng pagkabalisa at ginawa nila ito hindi upang sila ay mailigtas ngunit upang bigyan sila ng babala tungkol sa isang nalalapit na stampede dahil sa paglitaw ng isang bagong walang laman na Panginoon at kung hindi sila mag-ingat ang parehong bagay na naganap 6 na taon ay tiyak na mauulit. Ibinunyag din nila na ang Void Lord ay pinaghalo ang sarili sa planta ng kuryente ng lungsod at ngayon ay nag-iipon ng enerhiya na malapit ng humantong sa paggising nito. Nang marinig ito sinabi ni Celia na kailangan nilang magmadali at suriin upang magkaroon sila ng patunay upang maipakita sa mga awtoridad pabalik sa Excalibur ang tungkol sa nalalapit na banta ngunit sa palagay ni Lianes ay walang maniniwala na sinabi sa akin ng isang multo bilang isang maaasahang mapagkukunan ng impormasyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Celia na kailangan niya ng isang lugar upang magpalamig dahil sa kanyang pinsala at ang mga multo ay nag-alok na dalhin siya sa mansyon ng kanyang ama na nagsasabi na sila ay naghanda ng kotse. Sa lalong madaling panahon lumitaw ang isang limo at nagtataka si Celia kung paano ito posible. Samantala dahil walang dapat magtiwala sa isang multo bilang iyong driver ng Uber o magiging isa ka rin sa lalong madaling panahon ipinatawag ni Lianes ang kanyang mga undead na kabayo at ginawa nilang karwahe ang isang nakakatakot na limo. Samantala habang hinahanap ni Philay si Chloe at Regina ang lungsod bigla silang nakasalubong ni Arl na agad silang hinamon. Gayunpaman nagtagumpay si Chloe na madaig siya sa isang laban ngunit inamin niya na magiging kabaligtaran ito kung hindi nasugatan si Arl. Sa parehong oras sa limo si Celia ay nagmakaawa kay Lianes para sa kanyang dugo at sinuntok siya upang simulan ang pagsuso ngunit hinihiling niya na ito ang kanyang cream sa halip. Nakatanggap si Celia ng tawag mula kay Philay sa pamamagitan ng intercom para malaman kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Celia na maaaring mayroong Void Lord na nakatago sa lungsod. Ibinunyag din ni Philay na nakakita sila ng survivor na ikinagulat ni Celia. Pagkatapos ng tawag inilabas ni Lianes ang regalo niya para kay Celia ang True Ancestor Dress na may kakayahang gawing pisikal na lakas ang mana ng Vampire Queen. Gayunpaman nagbabala siya na kahit na ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng husto ang kanyang mana ay mauubos din ng mabilis kaya dapat siyang maging matalino. Hinihigop niya ang damit sa kanyang katawan at binibigyan siya ni Celia ng memo kung paano ito ipatawag sa tuwing gusto niyang gamitin ito. Tinanong niya ito kung bakit niya ito ibinibigay sa kanya ngayon at sumagot siya na sa palagay niya ay hindi pa handa ang kanyang mahina at tanga ngunit ngayong dumating na ang mga bagay-bagay kailangan niyang umasa na gagawin niya ang mahusay dahil hindi niya kayang masaktan muli. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga skeleton keychain at ibinibigay sa kanya bilang mga anting-anting sa swerte. Sa ibang bahagi ng lungsod gumawa si Philay ng ilang pagpapakilala at pagkatapos ay tinanong si Arl kung bakit siya naririto at sumagot siya na pumunta siya upang talunin ang Diyosa ngunit hindi nila alam kung ano ang pinag-uusapan niya na ikinagulat ni Arl kung sino. Ang kanilang guro sa kasaysayan ay nasa paaralan. Samantala binabantayan sila ni Sherry binibigkas ang Link Eden na bayo ni Arl at nagtataka kung bakit nandito ang bida ng duwende na minsang sinubukang isakay ang kanyang amo. Hindi nagtagal ay dumating sina Celia at Lianes sa mansyon ng duke na ngayon ay wasak na at si Celia ay umakyat kaagad. Gayunpaman nakita ni Lianes ang isang upuan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang trono at umupo siya dito. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang buto at sinimulang panasan ito ng marahan. Naglalakad-lakad si Celia sa mansyon habang inaalala ang kanyang pamilya at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang silid-aklatan kung saan ang kanyang ama ay karaniwang gumagawa ng mga peking kwento ng Santa Claus para sa kanya at siya ay nagsimulang umiyak. Nang makita ito ang mga multo ay nagsenyas sa isa't isa at agad na yumuko sa lupa upang muling likhain ang isang eksena noong bata pa siya na ikinagulat niya. Nakita niya ang kanyang ama na nagkukwento tungkol sa Panginoon ng demonyo at habang nanunood siya nabalisa ang eksena sa hitsura ni Nifekis. Bukod dito sa tingin niya ito ay isa pang nakaligtas sa mga guho ngunit ito ay nagpagalit lamang kay Nifekis at agad niyang pinaulanan siya ng pag-atake na ikinawalan ng malay. Narinig ni Lianes ang kanyang sigaw habang nasa kamay pa rin ang buto at mabilis na nagmadaling pumunta sa pinangyarihan upang tingnan kung ano ang nangyayari. Habang walang malay inalala ni Celia ang huling pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama bago ang stampede na naganap 6 na taon na ang nakakaraan. Nagboluntaryo siyang lumaban sa tabi niya ngunit tinanggihan niya ang kanyang alok at lumuhad upang ipaalala sa kanya ang kwento tungkol sa Panginoon ng demonyo. Tiniyak niya sa kanya na kahit na ang Panginoon ng demonyo ay isang puwersa ng kasamaan isang araw ay darating siya sa kanilang mundo at tatalunan ang kawalan. Sa kasalukuyan nagkamalay si Celia at nakitang napapalibutan siya ng 3 skeletal warriors na nagbabantay sa kanya.
Si Nefekis sa paniniwalang natapos na siya ng kanyang nakaraang pag-atake ay nabigla nang makitang pinuprotektahan siya ng undead. Sa pag-aakalang ipinatawag sila ni Celia sinabi niya sa kanya panoorin ito at nagtangka ng pag-atake ngunit bago siya makapag-atake si Lianes ay sumingit na nagpakawala ng isang malakas na putok ng puwersa. Nagtataka tungkol sa kanyang mga tagapagtanggol tinanong ni Celia kung sino ang mga kalansay at ipinaliwanag ni Lianes na sila ang mga skeleton keychain na ipinagkatiwala niya sa kanya kanina. Pagkatapos ay ipinakilala ng mga kalansay ang kanilang mga sarili ngunit agad na napagtanto ni Celia na sila ay isang grupo ng mga tanga noong nabubuhay pa sila habang nagtatalo sila sa kanilang mga nagawa bilang mga mandirigma. Biglang bumangon at pumalakpak si Nefekis humanga sa mahika ng apoy ni Lianes. Inamin niya na kung siya ay isang ordinaryong tao siya ay naging abo ngunit agad na nakilala ni Lianes si Nefekis at nabigla siya habang nagtataka kung bakit siya nandito gayunpaman hindi alam ni Nefekis kung sino si Lianes. Ang Nefekis ay naglulunsad ng isa pang pag-atake na nakabatay sa sunog ngunit madaling nalampasan ito ni Lianes na nag-iiwan sa Nefekis na nagtatanong kung paano posible ang gayong kapangyarihan. Tulad ng pagsisimula ni Lianes na humingi kung ano ang tunay na hinahangad ni Nefekis ang lupa ay nanginginig sa ilalim nila. Nagsimulang tumawa si Nefekis at pagkatapos ay ipinahayag na naubos na ni Saint Tyrese ang kanyang mga handog at naging sisidlan ng Diyosa. Agad na binuksan ni Nefekis ang isang madilim na portal at kahit na sinubukan siya ni Lianes na mahuli gamit ang kanyang mga pagsisikap ay pinalihis na nagpapahintulot kay Nefekis na makatakas. Hindi nagtagal ay sumama si Celia kay Lianes at tinanong siya kung sino ang misteryosong Diyosa ngunit inamin ni Lianes na hindi rin niya alam. Gayunpaman kinikilala niya si Nefekis bilang isang associate ng Lord of the Underworld na palaging pumupunta sa mga pagtitipon ng Demon Lord. Sa sandaling iyon ang simbolo ng Sagradong Orden ay lumilitaw sa kalangitan na nag-udyok sa mga tambak ng mga buto na magmungkahi na sila ay makarating sa kanilang mga pakay. Kapag nakarating na sila sa mas ligtas na distansya nasaksihan nila ang tinatawag na Diyosa na tumataas mula sa lupa. Lumilitaw ang mga multo sa sandaling ito at kinukumpirma na ang nilalang na nakikita nila ay ang Void Lord na binabalaan nila sa kanila. Ang mga nilalang na Void ay umikot sa Diyosa at nagsimulang umawit ng himno ng Sagradong Orden na ikinagulat ni Lianes. Habang nagsisimulang kumilos ang Diyosa umatake ang nakapalibot na Voids at inihanda ni Lianes at Celia ang kanilang mga sarili para sa labanan. Samantala binanggit ni Philip sa kanyang mga kasamahan na siya ay tinawag para sa mga reinforcement at nagpapayo ng isang paglikas ngunit walang paraan na posible. Kaya nagpa siya silang makipag-regroup kasama sina Celia at Lianes habang pinipigilan ni Regina at Sukuya ang Voids at nakahanap si Philip ng paraan upang maihatid sila sa kaligtasan. Sa labas si Celia at ang mga undead na sundalo ay nagpupumilit na ibagsak ang Voids na nakakabigo na patuloy na nagbabago kasabay nito hindi na nagiging madali sina Regina at Sukuya. Pagkatapos ay pumasok si Philip upang escan ang Voids gamit ang kanilang mga drone umaasa na mahanap ang kanilang mga kahinaan. Samantala nagawang pasabugan ni Lianes ang isa sa mga ulo ng Void na napansin na pinipigilan nito ang muling pagbuo nito. Mabilis niyang ipinaalam sa iba ang tungkol dito at kinumpirma ito ng pagsusuri ni Philip. Sa kaalamang ito ang parehong mga koponan ay magsisimulang i-dispatch ang mga halimaw ng Diyos sa kalawakan gayunpaman hindi nagtagal ay napagtanto nilang papalapit na ang Diyosa. Pansamantala natuklasan ni Philip ang ilang mga bisikleta para sa grupo at mabilis na lumabas ang mga babae kasama si Arl na malapit na sumusunod sa likuran. Sa larangan ng digmaan patuloy na binubura ng mga tambak na kalansay ang Void sa tabi ni Celia habang naghahanda si Lianes na harapin ang pinakamalaking banta. Siya ay nagpakawala ng isang malakas na spell na nagpatawag ng isang mini-sun na nakatutok sa Diyosa at bagaman sa una ay tila gumana ang kanyang plano dahil ang Diyosa ay nasunog ng husto siya ay lumitaw muli nang hindi nasaktan na nakakagulat kay Lianes na nagsimulang isipin na siya ay natalo. Lumalaki ang mga bagay kapag nagsimula siyang mag-activate ng maraming magic circle na nagpapahiwatig ng mas malaking panganib. Si Lianes at ang mga kalansay ay agad na bumubuo ng isang protection na hadlang habang ang Diyosa ay nagpakawala ng isang barrage ng mga ball ang apoy na nilamon ang buong lugar sa apoy. Habang lumalapit ang mas maraming Void na nilalang hiniling ni Lianes kay Celia na magbigay ng takip upang tuluyan niyang sirain ang Diyosa. Pumayag siya at sumama rin ang mga kalansay. Agad na pinutol ni Celia ang sarili gamit ang kanyang kakayahan sa dugo at kasama ang tulong ng tatlong kalansay na sundalo na gawa nilang gumawa ng kalituhan sa Voids. Samantala mabilis na tumalon si Lianes sa hangin at pagkatapos ay hinugot ang kanyang demonyong espada habang naghahanda siyang wakasan ang buhay ng Diyosa ng sakit sa asno.
Gayunpaman nang malapit na siyang hampasin nag-freeze siya na parang may nagsabi ng Ingles o Espanyol at nagsimulang tumunog ang espada. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ni Roselia na nagmumula sa Void Lord na nagsasabi sa kanya na dapat niyang iwaksi ang pag-iisip na gamitin ang espada sa kanya tumangging maniwala na ito ay tunay na si Roselia. Si Lienes ay nagpindot at umatake gayunpaman hinarang ng Diyosa ang kanyang salakay at gumanti sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga higanteng araw na lumilipad sa bawat direksyon na may isa na tumusok sa mismong Lienes sa proseso na nasugatan siya ng husto. Nagmamadali si Celia upang tulungan siya ngunit napagtanto na ang Diyosa ay naghahanda ng isa pang pag-atake. Bilang tugon agad niyang ipinatawag ang dinner date gown na ibinigay sa kanya ni Lienes at naglunsad ng malakas na pag-atake na pansamantalang nagpabagsak sa Diyosa. Ang mga skeleton warriors ay patuloy na nakikipaglaban sa mga natitirang halimaw at pagkatapos sila ay nagtitipon sa paligid ni Lienes. Sa kanyang walang malay na estado naalala ni Lienes ang isang alaala kasama si Roselia kung saan ipinangako niyang hahanapin siya muli sa hinaharap. Gayunpaman pinasumpa siya ni Roselia na kung sakaling maging iba siya isakay niya ito ng kanyang demonyong espada at hahanapin ang kanyang tunay na pagkatao. Sa kasalukuyan nais ni Lienes na maubos na lamang ni Celia ang lahat ng kanyang dugo at makatakas sa kaligtasan dahil ito ang tanging magagamit na opsyon sa ngayon. Gayunpaman sa halip sinimula ni Celia na i-channel ang sarili niyang dugo sa kanyang katawan upang pagalingin siya. Hindi nagtagal ay nabawi ni Lienes ang kanyang lakas at isang panibagong pakiramdam ng layunin. Dahil nagawang tamaan ng kanyang demonyong espada ang tinaguri ang Diyosa na pagtanto niyang hindi ito ang totoong Roselia. Determinado siyang harapin ang impostor minsan at para sa lahat ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Celia para sa kanyang tulong sa pagpapagaling. Nangangailangang tagpi ang kanyang punit-punit na damit humiling siya ng isang piraso ng tela mula sa damit ni Celia na kusa nitong pinupunit para sa kanya. Matapos ayusin ang kanyang kasuotan naghanda si Lienes na harapin ang Void Lord na nagsisimulang bumangon muli. Humingi siya ng suporta ni Celia habang siya ay sumusulong para sa huling suntok bagaman inamin niyang nabawasan ang kanyang lakas at umaasa siyang makakapagtawag siya ng sapat na lakas para sa isa pang pag-atake. Sa sandaling iyon nag-ambala si William na nagmumungkahi na i-convert nila ang kanilang mga kaluluwa sa isang mahiwagang mapagkukunan ng enerhiya. Si William kasama ang mga kaluluwa ng mga mamamayan na nakatagpo ng mga trahedya na kapalaran ay naghiganti at nag-aalok ng kanilang sarili para sa mahika ni Lienes. Hinala ni Lienes na ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Tyra ang may kasalanan sa kamakailang paglitaw ng Ghost Town at sumang-ayon sa plano. Siya ay umawit ng isang spell na nagpapatawag ng isang mahiwagang globo na nagsisimulang sumipsip ng mga kaluluwa. Gayunpaman sinabi niya kay William at sa kanyang mga kasama na mayroon siyang isa pang plano para sa kanila na gawing kapaki-pakinabang ang mga ito kaya lumikha siya ng mga kalansay na katawan para sa kanila na tirahan na nagpapahintulot sa kanila na makipaglaban muli. Inutusan niya si Celia na pangunahan ang mga reanimated na sundalong ito sa labanan habang nakatuon siya sa pangangalap ng enerhiya para sa kanyang demonyong espada. Sa pagtanggap ng gawain ginamit ni Celia ang kanyang dugo upang lumikha ng mga sibat para sa mga mandirigma at handang protektahan si Lienes. Samantala matagumpay na nahak ni Philay ang mga bisikleta ngunit nang malapit na silang umalis lumapit si Arl humihiling na sumama sa kanila. Bagamat nag-aalangan sila dahil sa kanyang mga pinsala biglang lumitaw ang isang void sa kanyang likuran at mabilis niya itong pinabagsak sa isang suntok. Ipinaliwanag niya na may kapangyarihan ang kanyang espada na talunin ang kanilang mga kaaway at nang makitang determinado siyang mamatay pumayag si Sukuya na sumama siya sa kanila. Sa larangan ng digmaan ng undead ay nakikipagsagupaan sa voids na kumukuha ng pinakamaraming makakaya habang si Lienes ay patuloy na hinihigop ang mga kaluluwa ng mga mamamayan sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Sinisikap ng mga batang babae na maabot sila ng mabilis ngunit hindi nagtagal ay napapalibutan sila ng voids kaya kontrolado ni Philay ang mga bisikleta na nagpapahintulot sa mga batang babae na tumuon sa pakikipaglaban. Kasabay nito inutusan ni Celia ang mga tropa na baguhin ang formation ngunit isang void ang hamarang sa kanya habang siya ay ginulo at pinatumba siya sa kabutihang palad na huli siya ng isang kalansay sa oras. Inamin ni Celia na ang kanyang damit ay nagpapabigat sa kanya ng higit sa inaasahan ngunit tumanggi siyang tumayo ng walang ginagawa tulad ng mahina na siya 6 na taon na ang nakakaraan kahit na nangangahulugan ito ng panganib sa kanyang miserableng buhay. Iginagalang siya ng mga kalansay para sa kanyang nakakaganyak na pananalita kahit na ang isa sa kanila ay pabirong nagpapaalala sa kanya na patay na sila.
Samantala patuloy na kumukuha ng enerhiya si Lianes habang ang Void Lord ay naghahanda din ng isang malakas na mahiwagang pag-atake na lumilikha muli ng ilang magic circle sa hangin. Hinimok ni Lianes ang lahat na umatras na nag-udyok kay Celia na mag-utos sa mga lalaki. Sa kabila ng mga bowl ang apoy na umuulan mula sa voids na gawa ni Arl na maabot ang kaligtasan habang patuloy na ginagawa ni Lianes ang kanyang mahika. Samantala nababalisa si Philae dahil hindi niya magawang makipag-ugnayan kay Celia. Napansin ni Arl na nasa malayo pa ang Void Lord kaya nagpasya siyang i-conserve ang kanyang enerhiya hanggang sa makakilos siya. Biglang lumitaw ang isang napakalaking void at sinubukan silang salakayin at hindi nila ito nagawang iwasan. Bago ito tumama lumilitaw ang isang lubid mula sa kung saan na humahampas sa void sa malapit na pagkasira. Gayunpaman hindi nararamdaman ni Sherry ang buong bagay na ito dahil ang kanyang papel sa labanan ay napakadali. Bumalik sa pangunahing labanan halos tapos na si Lianes sa pangangalap ng mga kaluluwa nang mapansin niya ang Void Lord na naniningil para sa isa pang pag-atake kaya sinimulan niyang i-channel ang kanyang magic sa kanyang espada upang kontrahin ang pag-atake ngunit pinaikot ng Void Lord ang isang napakalaking gusali patungo sa kanila. Nang makita ito mabilis na umakyat si Celia at lumipad pasulong upang sirain ang istruktura na nagbibigay kay Lianes ng oras na kailangan niyang tapusin ang kanyang incantation at singilin ang kanyang espada. Gayunpaman nang malapit ng hampasin si Lianes ang Void Lord ay nagpalabas ng isang mataas na antas ng protection spell na huli si Lianes sa pamamagitan ng pagkagulat. Sa sandaling iyon ang mga batang babae ay dumating ng malapit upang tumulong kasama sina Regina at Sukuya na inilabas ang kanilang mga kapangyarihan upang salakayin ang hadlang. Humakbang pasulong si Arl at ginamit ang kanyang espada walang kahirap-hirap na lumagpas sa hadlang at nasugatan ang Void Lord. Si Lianes ay naiwan na nag-iisip kung sino ang maaaring magkaroon ng kapangyarihan tulad ng pagbagsak ng mga batang babae sa lupa pagkatapos itapon sa kanilang mga bisikleta. Ang kaguluhang ito ay nagbibigay kay Lianes ng perpektong pagbubukas upang umatake na inilalantad ang tunay na kalikasan ng Void Lord bilang isang huwad na diyosa. Sa isang mapagpasyang hampas mula sa kanyang demonyong espada tuluyan niyang nawasak ang peking diyosa habang ang iba ay nakatingin. Si Celia lalo na ay naalala ang payo ng kanyang ama sa sandaling ito. Habang maaliwalas ang kalangitan nagpaalam si William at ang kanyang mga tauhan na wala ng pinagsisisihan. Nangako si Celia na patuloy na lalaban para sa karangalan ng kanyang pamilya habang pinapanood niya silang maglaho magpakailanman. Nang sa wakas ay natapos na ang labanan naalala ni Lianes ang kanyang boneheads pabalik sa kanyang anino nang sumugod si Regina upang yakapin si Celia. Sumama sa kanila sina Philae at Sukuya bitbit ang isang walang malay na si Arl. Pinupuri ni Sukuya si Arl bilang ang may pananagutan sa pagtalo sa Demon King at Lianes nang makita niya agad itong nakilala kung sino siya. Sa sandaling iyon dumating ang mga reinforcement upang tumulong at ang grupo ay sumakay sa isa sa mga barko. Habang nakasakay iniisip ni Lianes kung bakit naruroon ang Elven Hero mula sa alamat sa panahong ito ngunit nang tanungin siya ni Celia tungkol dito tinatanggal niya ito. Sinimulan niyang isalaysay ang mga kwento sa kanya ng kanyang ama tungkol sa isang Demon King na nakasakay sa mga skeletal horse at di umano'y nakahinga ng apoy. Inis na iginiit ni Lianes na hindi niya ginawa iyon ngunit nang hamanin siya ni Celia kung paano siya makakasigurado pumayag siya. Sa wakas ng tanungin niya kung paano natapos ang mga kwentong ito sinabi niya sa kanya na palaging tinatalo ng bayani ang Demon King kung saan walang kabuluhang idineklara ni Lianes na walang kabuluhan ang mga kwento. Nang maglaon muling nakasama ni Lianes sina Black Cos at Sherry. Naalala ni Black Cos ang kanyang mga nakaraang pakikipag-ugnayan kay Nedekes na binanggit na palaging may kakaiba sa kanya. Nagpasya silang harapin siya at makakuha ng ilang mga sagot sa susunod na makaharap nila siya ngunit idinagdag ni Sherry na kailangang maging maingat din si Lianes sa duwende. Tinanong ni Lianes kung ano ang nangyayari sa kanya at ipinaliwanag ni Sherry na siya ay nakakulong sa medikal na pasilidad ng paliparan. Pagkatapos ay inutusan ni Lianes si Sherry na alamin ang tunay na intensyon ng duwende. Sa sandaling iyon tinawag ni Celia si Lianes dahilan upang mawala sina Black Cos at Sherry sa pagpasok niya nakatapis lamang ng tuwalya na agad na nagpapadala ng kanyang magnum sa 90 degrees. Humingi si Celia ng isa pang sesyon ng pag-inom at mapaglaro siyang hiniling sa kanya na magpahinga sa pagkakataong ito ngunit ang uhaw sa dugo na asong babae ay sumugod sa kanya at nagsimulang uminom. Samantala abala si Philae sa pagsasama-sama ng mga kamakailang kaganapan sinusubukang malaman kung paano konektado ang lahat. Sa kanyang pagsisiyasat natitisod siya sa isang napaka-secure na file.
Sa ibang lugar patuloy na hinahasa ni Sukuya ang kanyang swordsmanship dahil napagtanto niyang hindi siya kasing husay ng iniisip niya matapos makita ang kadalubhasaan ni Arl. Si Arl sa kabilang banda ay nagising sa ospital at napagtanto na ang kanyang misyon ay hindi pa tapos dahil hindi pa siya nawawala kaya't pumasok siya sa isang silid at kinuha ang kanyang espada na pagkatapos ay ginamit niya upang makatakas sa ospital. Samantalang umingiti si Linus natutuwa sa kaguluhang nangyayari sa kanyang nasasakupan at sa kanyang pagsasaayos sa bagong yugtong ito ng kanyang buhay determinado siyang palawakin ang kanyang pamamahala hanggang ang lahat ng sangkatauhan ay nasa ilalim ng kanyang kontrol.